Amen. Praise God. Sige po, palapakan muli natin yung Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amen. Ito pong linggo na ito, nakaraang mga araw, is a very hard days or weeks na nangyari dahil po sa pagkawala po ng ating dating admin, no, si Maricel. So siya po ay naihatid na natin sa huling hantungan, pero nagpupuri kami sa Panginoon sapagkat natapos na po yung kanyang paghihirap. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at kung meron po tayong Bible, ay basahin po natin yung John chapter 16 verse 33. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, I have told you this so that my peace will be with you. In the world you will have trouble, but cheer up, I have overcome the world. Ang salita po ito ay ang ating Panginoong Hesus. Muli ulitin po natin, I've told you this so that my peace will be with you. In the world you will have many trouble, but cheer up, I have overcome the world. No? Para po sa ating Panginoon, everything is settled. No? Para po sa Panginoon, tayo po ay nananagumpay na. At pero po sa atin po bilang individual, sa atin po bilang mananampalataya, our situation is not over until we decide that it is over. No? No matter what your life is right now, or what it looks like, be assured, no, that you are born to win. Lahat po tayo magtatagumpay, and you are born to live a victorious life. No? Let's pray. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, dahil lagi kang nasa sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Na sa lahat ng hamon na pinagdadaanan po namin sa aming buhay, alam po namin, Panginoong, meron po kami katagumpayan sapagkat inalaw mo ito, Panginoon. Hindi mo iaalaw sa aming buhay na dadaan kami sa mga hamon na hindi kami magtatagumpay. Kaya sa oras na ito, paglinawin mo po ang aming mga puso na hindi po kami talunan sa buhay, na kami po ay mananagumpay sa buhay, Panginoon, ano man ang katatayuan po namin. At ano man, O Diyos, ang panalangin o dalahin namin, Panginoon, sa umagang ito. Katagpuin mo, Panginoon, sapagkat alam po namin bibigyan mo kami ng katagumpayan ngayong umaga. Lord, gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman upang maintindihan po namin ang plano mo sa aming buhay sa mamagitan ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong umupo. Hallelujah. At ngayon pong umaga, I want to share to you about living victoriously. Living victoriously. Alam niyo po, yung pagiging tagumpay ng isang mananampalataya, hindi po yan nakabase kung anong possession meron ka. Tama po ba yan? No? Mas marami nga po nagtatagumpay na mga wala po siyang possession sapagkat wala po siyang iintindihin. Ang iintindihin niya lang po yung pananagumpay niya sa kanyang pananampalataya. Naintindihan po natin, mga kapatid, hindi ibig sabihin ang isang tao ay may kaya, siya po ay victorious na. Amen? Ang victorious, pag sinabi po natin namumuhay ng victorious, meron po tayong pinapanalunan. Nananalo tayo sa isang battle. Naintindihan po natin? Nananalo po tayo sa isang battle. No? At alam po ba natin that life is a battle? Life is a battle, mga kapatid. Simula nang ipinanganak tayo, simula nung nag-aral tayo, simula nung naging binata at dalaga tayo, simula nung nagkapamilya tayo, simula nung medyo nagkakaedad na tayo, dadaan po tayo sa battle ng buhay. Amen? Mga pagsubok, mga hamon, maging sa paglago ng ating pananampalataya, dadaan pa rin tayo sa battle ng buhay, no? At kailangan po, pag tayo po, para po maging victorious life, na magkaroon po tayo ng victorious life, kailangan po nating panalunan. No?
we need to win life, no, sa buhay po natin. You need to face challenge, no? Why? Because there is no victory if there is no battle. Hello? Wala pong magtatagumpay kung walang lalaban, o wala pong magtatagumpay kung walang battle, no? There is no victory if there is nothing to overcome. Okay? Ako po, nung nag-aaral po ako ng college, ang battle ko po yung aral. So, pag natapos ko po yung pag-aaral ko, it means na nagtagumpay po ako doon po sa pag-aaral ko, kaya po ako graduate. Amen? Maging sa buhay po natin, ano, yung pang-araw-araw po nating buhay, yung traffic is a battle. Pero pag pumunta ka sa trabaho mo na, o sa school mo na, nanalo ka na. Amen? So, maliit o malaking bagay, dadaan at dadaan po tayo sa isang battle at kailangan po nating manalo. Okay? Kapag hindi po tayo umabot doon sa panalo, ibig sabihin nun, talunan. No? At hindi po tayo nagtagumpay. No? At nakakalungkot po na marami pong mananampalataya ay namumuhay na walang sense of battle. Parang normal lang sa buhay. No? Ako po, lagi kong sinasabi sa mga manggagawa, mga kapatiran ng church, sabi ko sa kanila, kapatid, huwag tayong maglingkod ng normal lang. O kaya huwag tayong maglingkod ng routinary. No? Huwag tayong mamuhay na parang ordinaryong buhay lang, nadadaan lang. Kailangan harapin po natin para makita po natin yung value natin, yung worth natin, at magkaroon po tayo ng katagumpayan. Maging sa work po, mga kapatid, pag hindi mo haharapin ng seryoso yung trabaho mo, hindi ka mapopromote, hindi ka magtatagumpay, at hindi ka magtatagal sa trabaho. Tama po ba yon? Maging sa pag-aaral po natin, no, sa mga estudyante, kung hindi mo siseryosohin, at gagawin mo lang, punta ka lang ng school, tas uwi na, at hindi ka na mag-aaral, kapatid, for sure, no, magiging bigo tayo sa pag-aaral natin. So dapat makita po natin, hindi po natin dapat maging routinary yung buhay. Kailangan po tayong humarap, i-acknowledge po natin ang mga harapin po natin para po magtagumpay po tayo. We need to fight, no? Because we fight daily in our life. No? Araw-araw po, meron po tayong battle. No? And this battle actually is not physical but spiritual. No? Spiritual po yung battle po natin. Kasi sabi po sa Ephesians, sabi po, for we are not fighting against flesh and blood. No? We are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. No? Hindi po tayo, yung kapatiran po natin, yung mga kaharap po natin, hindi po natin yung kaaway. No? Maski yung mga bagay na may conflict po sa pamilya o kaya sa mga kaibigan, hindi po natin sila kaaway. Ang kaaway po talaga natin, si Satan. Amen? Yung nag-i-influence sa isang tao. No? At kailangan din po natin makita na simula nung nakakilala tayo sa Panginoon bilang sariling Panginoon tagapagligtas, ay galit na galit sa atin si Satan, yung devil. No? Bakit? Kasi dati best friend kayo. Ngayon, dahil close na kayo ni Lord, nagagalit siya, kaya binabatuhan ka ng hindi magagandang gawa sa buhay po natin. At minsan, ginagamit niya po yung classmate natin, mahal natin sa buhay. Minsan, yung church, ginagamit niya rin para i-distract ka o ma-destroy ka. No? Kaya dapat makita po natin yung battle sa buhay po natin spiritually. No? If the devil is fighting against your spiritual growth, no, it is vital to fight back the Bible way. Okay? Kasi hindi natin kaya ang hamon ng buhay sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan. No? Hindi natin kayang labanan ang diablo, hindi natin kayang labanan si Satan sapagkat alam natin na makapangyarihan din siya. Pero greater is He that is in us than he that is in the world.
Hindi natatakot si Satan sa'yo. Hindi natatakot yung devil sa'yo. Pero natatakot siya kung sino ang meron ka. Amen? Natatakot siya. Importante na ma-realize po natin na kung sino po tayo sa Panginoon. You are a child of God. Sabi mo sa katabi mo, you are a child of God. Amen? Anak ka ng Diyos. Amen? At kung ikaw ay anak ng Diyos, no, sino yung magiging against sa ating lahat? Amen? The one who is in you is greater than the one who is in the world, no? Hindi nga po siya takot sa hindi si Satan po hindi nga po siya takot sa atin, pero takot siya sa Diyos na nasa sa atin. So, kapatid, no, ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya, you are destined, no, to triumph victoriously in Christ. Kung nagtagumpay ka man sa buhay mo, physically and spiritually, it is not because magaling ka, kung hindi destined ka to win. No? Why? Because God is with you. Amen? Kaya pag meron po tayong katagumpayan sa buhay po natin, dapat hindi glory to me, kung hindi glory to the Lord. Amen? Glory to God lahat. Kung meron kang accomplishment, kung may nangyari sa buhay mo, kung pinagpala ka, kung meron kang na-achieve na maraming mga bagay, it is always for the glory of God. Amen? At kapag ina-acknowledge po natin na ang Panginoon po ang nagbigay ng katagumpayan sa atin, kapatid, patuloy kang at patuloy na mararamdaman mo yung katagumpayan ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Kapatid, no matter how hard is your battle right now, it is a won battle already. Okay? Kahit ano po yung sitwasyon natin sa oras na ito, kahit ano po yung pinaglalabanan natin sa oras na ito, sa buhay po natin, tandaan po natin, ikaw po ay nanalo na agad. Dapat i-claim po natin yon kasi minsan, yung kabiguan ng buhay ay sa kadahilan ng inamin mo na ikaw ay bigo. No? At kapag inamin mo na ikaw ay bigo, hindi ka nakikilos at hindi ka nalalaban. No? Sabi nga, hanggat hindi sinasabi ng Diyos na tapos na, hindi pa tapos yung laban. Amen? So, wag natin tingnan yung tawag din, yung nararamdaman po natin sa panahon ng pagsubok. No? Normal lang po yung nakakaramdam po tayo ng minsan takot o hindi sapagkat wala po tayong magagawa, no? Pero kung ang Diyos ang nasa sa atin, mga kapatid, we can do all things through Christ who gives us strength. Amen? So, wag po tayong matakot, wag po tayong mag-alala because you are born to win. We are born to win, no? Kung ang challenge po natin, medyo parang sa tingin natin mahirap, but in all these things, you are more than conqueror. No? You are more than conqueror. Sabi po sa Romans 8, verse 31 to 32, what should we say about this? If God is for us, no one can stand against us. No? Gawin natin prayer. Gawin po natin encouragement sa sarili po natin na yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung ang Diyos ay isa sa atin, sumasa atin, wala pong pwedeng tumugis o tumalo sa atin. No? If God is with us, no, He even let His own Son suffer for us. God gave His Son for all of us. And now, with Jesus, God will surely give us all these things. Sabi po sa salita ng Panginoon, sa verse 36, no? Sabi po rito, for we are in danger of death all the time. No? Sa panahon po natin, yung panganib po sa buhay po natin, laging nandyan. Sabi ko nga sa mga kapatiran, kahit na nasa loob ka ng bahay, we are still in danger. Kahit na nasa labas ka ng bahay, kahit nasa safe place ka, kapatid, no, we are still in danger. No? People think we are worth no more than a sheep to be killed. No? Pero sabi po sa verse 37, but in all these troubles, we have complete victory. Okay? In all these troubles, we have complete victory. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? No?
Kung ikaw po ay merong trouble sa mga oras na ito, kung meron kang mga alalahanin, kung meron kang mga bagay na pinagdadaanan sa oras na ito, ang sabi sa salita ng Panginoon, you have a complete victory. Kanino? In Jesus. Amen? In Jesus. Bakit? Sapagkat ipinakita niya yung pagmamahal niya po sa atin. Naintindihan po natin, mga kapatid, no? So kapag meron po tayong battle sa buhay po natin, tandaan po natin, mga kapatid, you are born to win. You are born to win, kapatid, no? Kaya sabi ko sa inyo kanina, hangga't hindi sinasabi ng Panginoon na tapos na, hindi pa tapos, no? Yung mga nangyayari sa buhay po natin. Alam niyo po, one time may kausap po ako, sabi po ng isang kapatiran, parang wala na akong worth sa buhay, no? Sabi ko sa kanya, mga kapatid, para makita mo yung worth mo sa buhay mo, kailangan ipakita mo at alam mo at ina-acknowledge mo yung purpose mo para sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay may purpose pa sa Panginoon o may purpose ka sa Panginoon, kapatid, walang pwedeng mangyari sa iyo. No? Walang pwedeng mangyari sa iyo. Makikita po natin yung mga examples ng victorious life sa Bible, no? At yung mga tao po na lumaban talaga ng harapan sa mga hamon ng buhay at nagtagumpay po sila sa kanilang mga battle. Isa po rito si Job, no? Si Job po, no, ay isang mayaman na tao nung panahon na yaon. At kung babasahin po natin yung mga unang verses, ay nagpaalam pa si nung pumunta si Satan doon sa bulwagan ng Panginoon. At nung nakita ng Diyos si Satan, sabi po ng Diyos sa kanya, sa kagaling. No? Basahin niyo po yung verse patungkol po doon. Sabi po ni Satan, nandito ako sa sanlibutan at naghahanap ako ng bibiktimahin. Pero kung papansinin niyo po, sinabi po ng Diyos kay Lucifer, kay Satan, sabi niya, have you tried Job? Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung devil, si Satan, hindi niya po tinarget si Job. Kung hindi, narinig niya lang yung pangalan ni Job sa makita ng Diyos. No? Bakit ginawa ng Panginoon yon? Bakit sinabi niya, have you tried Job? No? Why? It is because kilala niya si Job na hindi malulupig, hindi matatalo. Amen? Ang ibig lang sabihin nito, mga kapatid, inalaw ng Diyos, no, na yung si Satan para buhusan ng pagsubok si Job sapagkat alam ng Panginoon kaya ni Job yan. Gayun din po sa atin, mga kapatid, no, whatever trials and whatever challenges and troubles na dumarating po sa buhay po natin, sinisiguro ko po sa inyo na inalaw ng Panginoon yan sapagkat alam niyang pagtatagumpayan mo. Amen? At kapag hindi ka nagtagumpay, doon sa mga troubles na inalaw sa iyo, hindi kasalanan ng Diyos yan. Kasi magtatagumpay ka eh. Ang may kasalanan diyan, ikaw. Bakit? Kasi hindi ka nagtiwala sa Diyos. Amen? Kaya kapatid, lahat ng mga problema, lahat ng mga hamon ng buhay, nadadaan sa buhay po natin, kapatid, sinisiguro ko sa inyo, magtatagumpay ka. Magtatagumpay tayo. Bakit? Kasi inalaw ng Diyos. Sinala ng Diyos ang lahat. Parang hindi masaya. Amen. Amen. Kaya nga sabi nga, you have already won the battle. No? Just imagine lang po yung kay Job. Sabi rito, a messenger came to Job and said, no, we were plowing the fields with the oxen and the donkeys were eating grass nearby. When some Sabaeans or tawag dito yung magnanakaw, mga ganon, or some Sabaeans attack us and took your animals. Kasi mayaman po si Job, no? And took your animals. They killed the other servants, and I am only the one who escaped to come and tell you the news. Sabi ganon. Pero hindi pa, habang nagsasalita pa po yung servant na ito,
may dumating na namang isa. No? Hindi pa tapos yung balita, may dumating na naman ng isa at sinabi sa kanya, a bolt of lightning struck your sheep and servants and burned them up. No? And I am only the one who escaped and tell you the news. So pangalawa na. At hindi pa natatapos yung balita ng pangalawa, ay meron na naman dumating, ang sabi, the Chaldeans sent out raiding parties that attacked us and took the camels, and they killed the other servant. And I am only the one who escaped to come and tell you this servant. At hindi pa rin po natatapos, no? Hindi pa tapos yung kanyang balita, meron na namang dumating na bagong balita, na bad news, that your son and daughter were eating and drinking wine at the oldest brother's house. A strong wind, no? A strong wind suddenly came from in them across the desert and blew the house down. It fell on your sons and daughters, and they are all dead, no? And they are all dead, and I'm only the one who escaped to come and tell you this bad news. Kapatid, in just one day, sobrang daming masamang balita ang nakarating po kay Job. And can we call that a victorious life? No? Tandaan po natin mga kapatid, si Job is victorious already. Kasi may kaya siya, mayaman siya, may influence siya, may mga tao siya. Pero anuman ang sitwasyon ng buhay po natin sa oras na ito, we are not exempted. We are not exempted. Dadaan at dadaan ka rin sa mga pagsubok na mga nakatulad na ito kasi inalaw ni Lord. Kasi alam niyo po yung pananampalataya natin, hanggat hindi sinusubok, hindi tatatag. Hello? Kaya minsan tingnan po natin ng positibo yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin kasi magpapatatag ito ng pagtitiwala natin sa Panginoon. It is not by might nor by power, but by the Spirit of God. Amen? So, he lost everything he had in just one day. His children, property, and everything were gone. Wala lahat, no? But he chose to trust God in his darkest hour. Just imagine mga kapatid sa oras na ito, nawalan ka ng marami, no? Maraming bagay sa buhay mo. Kapag hindi mo naintindihan yung plano ng Diyos sa buhay mo, isa lang ang gagawin natin sisisihin mo ang Diyos. Lord, bakit ako? Bakit nangyayari ito? Okay? At hindi mo iniisip, Lord, ano ang plano mo? Bakit nangyari ito? Amen? Sabi po sa ano yung reaction po ni Job pagkatapos po nito? Sabi po sa verse 20 to 21, when Job heard this, he got up, sabi niya, nung narinig niya lahat ng balita, sa isang araw, no? Sabi niya, tumayo siya, at pinunit niya yung kanyang damit, simbolo ng kanyang identity. Kasi royalty po siya, mayaman po siya. Ibig sabihin, wala apart from God, Job is nothing. No? And he shaved his head, no, to show his sadness. Then he fell on the ground to bow down before God. Ibig sabihin, kahit na ano po yung nangyari sa kanyang buhay, matitindi mga pagsubok sa loob ng isang araw, ginawa niya yung dapat niyang gawin. No? Ano yung dapat niyang gawin? Yung magbow siya sa Diyos at magsabi ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Verse 21, sabi niya, when I was born in this world, no? When I was born in this world, I was naked and had nothing. Wala siyang panghihinayang na minawala sa buhay niya. Sapagkat nung dumating siya dito sa lupa, wala siyang dala. No? Sabi niya, wala, no? And when I die and leave this world, I will be naked and have nothing. Kung wala akong dala, nung dumating ako sa sanlibutan, sa mundong ito, kung babalik ako sa Kanya, wala rin akong dapat dala. No? Ano sabi niya? The Lord gives and the Lord has taken away. Praise the name of the Lord. Amen? Kapatid tayo, pag nawalan tayo, meron tayong panghihinayang. No? Nawala lang yung cellphone, nagwawala na. No? Nawala lang yung account sa Facebook, galit na. No? Pero hindi natin iniisip yung realidad na dapat
makita po natin yung kilos ng Panginoon. Marahil, no, sa part po natin bilang mga mananampalataya, marahil inaalis ng Diyos sa iyo yung mga bagay na aagaw sa Kanya. Hello? Minsan sobra tayo sa Facebook. No? Pinoproject natin yung sarili natin, hindi natin pinoproject si Lord. No? And God is a jealous God. No? Tuturuan at tuturuan tayo ng Panginoon, hindi dahil sa galit siya sa atin, kundi mahal niya tayo. Amen? At hindi siya papayag na aagawin ka ng mga ibang mga bagay at gagawa siya ng paraan para mapabalik yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Kapatid, no? Inagaw na nga ng cellphone yung pagkain natin. Huwag nating agawin yung oras natin sa Panginoon dahil lang sa cellphone natin. No? Ba't kaya may ng ulo ko sa cellphone? Hindi naman ako nawalan. Hindi. Pero sa akin, dapat makita po natin yung attitude natin towards the things that is happening in our life. No? Sabi nga sa isang kasabihan, most people give thanks to God when He gives. But Job, no, gave thanks when he took. No, tayo, thank you Lord, thank you, binigyan ako ng Panginoon, thank you, thank you. Lalo na Christmas, marami magregalo, thank you Lord, thank you, thank you. No? Pero si Job, sa kabila ng mga nawala sa kanya, no, possession, family, no, lahat ng mga meron siya, despite the fact na nawala lahat yun, anong ginawa ni Job? Nagpasalamat pa siya. Alam niyo kung bakit? Naisip ko lang ito ngayon, siguro, alam ni Job na, pag may inalis ang Diyos sa kanya, may ipapalit na mas maigi. Amen? Siguro sa atin ganun din, no? Dapat din natin maigi ito. Pag may inalis sa iyo ang Diyos na gamit o kaya mga bagay o sitwasyon, ibig sabihin, may ipapalit na mas maganda ang Diyos sa iyo. Amen? Because at the end of the battle, of Job's battle, to demonstrate his victory, God restores to him twice of what he lost. Nung inalis ng Panginoon, nung inalaw ng Panginoon na alisin ang lahat ng maraming bagay sa kanya, nung nakita ng Panginoon yung pagtitiwala at pananampalataya ni Job sa Diyos, no? Nagalak, nahayag ang Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi natin talaga masusukat yung kayang gawin ng Panginoon. Yung nawala kay Job, binalik dalawang ulit o twice nagdami. Amen? Parang ganito po yan mga kapatid. Ang Panginoon, nandiyan po tayo, meron po tayong cellphone, at ang Panginoon, merong hawak sa likod, at ang sabi ng Panginoon, kailangan ko yan. At ang sasabihin mo, pero importante ito sa akin Di ba? Pero sasabihin ng Panginoon sa iyo, mas importante ang ibibigay ko sa iyo, tablet. Hello? Amen? So kung merong kukunin ng Panginoon sa atin, bigay natin mga kapatid. Even if it is relationship, even if it is possession, even if it is your family, mga kapatid, isurrender natin sa Panginoon sapagkat may ibibigay ang Panginoon sa atin na mas maganda. Amen? Palakpakan natin yung Lord. Yung mga battle po natin na hinaharap sa buhay, hindi po yan kasing tindi ng pinagdaanan po ni Job. No? Ako, sa tingin ko, ang purpose ng Panginoon kung bakit may story ni Job is because para makita po natin na yung sitwasyon po natin ay hindi ganun kabigat. Sapagkat mabigat yung pinagdaanan ni Job, but still nagtiwala pa rin po siya sa Panginoon. Amen? And even though you feel like your whole world is falling apart, no? You need to fight the hardest. You need to fight the hardest, mga kapatid, no? Paano yun? By trusting God's plan. May plano ang Panginoon. Sa lahat sa atin, may plano ang Panginoon. Huwag natin kainggitan yung ibang tao. Kung ano meron siya, kung ano yung mga wala ka. Huwag mo hanapin sa ibang tao. Hanapin mo sa Diyos. Sapagkat pag hinanap mo yan sa Diyos, no,
na Diyos na nakakaalam, ipagkakaloob iyan sa iyo ng naayon sa kanyang kalooban. Amen? Wag natin i-compare yung sarili po natin sa ibang tao. Walang ganun. Walang kapag ka binigyan ka ng Panginoon ng isang bagay at hindi mo pa natatanggap, hindi niya ito ibibigay sa iba. No? Nandyan lang yan hanggang sa maging handa ka na matanggap yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag ka magmadali. No? Don't play God. Kung ano man yung mga plano natin, kung ano man yung mga pinagpipray natin, huwag ka magmadali. Kasi minsan kapag nagmamadali tayo gumagawa ng paraan para mangyari yon. At pag nangyari yon, mga kapatid, magiging talunan ka lang sapagkat hindi yan plano ng Diyos. Amen? Naalala ko po, may isang kapatiran, no? Nabenta niya yung kotse niya, sabi ko sa kanya, maghintay ka lang, tutulungan kita, hahanap tayo ng magandang sasakyan. Alam niya po, opo, pastor. Pero nung ilang araw pa lang, nabalitaan ko, bumili ka agad. No? Bumili ka agad siya ng sasakyan. Ako po, mahilig po ako sa sasakyan. Alam ko po yung maayos na tindi. Nung nakita ko yung sasakyan, sabi ko, talo ka dyan. No, talo ka dyan, ganyan. Explain ko sa kanya. So natulala siya, sabi niya, dapat pala nakinig ako sa iyo. No? Alam niyo bakit, mga kapatid? Pag pinangungunahan po natin ng Diyos, minsan doon tayo napapahamak. Ang unang-unang dapat gawin natin kapag meron tayong plano sa buhay, una, ilapit natin sa Diyos. Huwag sa ibang tao. Humingi tayo ng opinion kasi wisdom comes from God. Pero ang final say niyan is your talk with God. Lord, ano ba yung plano mo sa buhay ko? Lord, aalis ba ako? Lilipat ba ako ng trabaho? May katampuhan ako? Katampuhan lang, aalis ka na. Hello? Amen? Dapat, ang unang focus natin is to go to God. Kasi alam ng Panginoon yung future hindi natin alam So don't decide on yourself. Dapat decide with God. Amen? No? Alam niyo po, ang ibig po ng kaaway, or the devil wants, to use, yung gamitin yung challenges ng buhay to separate you from God's love. Okay? Yung mga challenges ng buhay, minsan gawa ng kaawayan Pero inaalaw ni Lord. Kasi alam niya magtatagumpay ka. No? Kasi intensyon ng kaaway na sirain yung pag-ibig mo sa Diyos, yung pagtitiwala mo sa Diyos. No? At katulad din ni Job, wag po tayong madi-discourage sa mga bagay na nakikita natin. Kaya nga sabi sa Bible, mag-focus tayo sa mga bagay na makalangit o mga hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. No? Kasi yung mga bagay na nakikita is temporal, pero yung mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Amen? Let us focus on heaven. Yung lugar po natin dito, patuloy tayong may battle. At ang pinakapaano na katagumpayan natin is mapunta po tayo dun sa kanyang kaharian at makasama po natin siya habang panahon. At habang nandito po tayo sa lupa, kapatid, given na yan, dadaan tayo sa lahat ng hamon. Okay? Kung paano lang natin ito ihaharapin, doon makikita yung katagumpayan sa buhay. No? One time, naalala ko, may nagsabi na sa buhay daw ng isang tao, yung sa paglaban niya dito sa mundo ay paghahanda lamang nung pag-receive po natin ng katagumpayan pag nandoon na po tayo sa piling ng ating Panginoon. So matuto po tayo sa buhay ni Job na sa kabila ng marami siyang possession at nawala, ay nagawa niya pa rin magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat alam niya na pag merong aalisin ng Panginoon, may ipapalit ng Panginoon na mas maigi. Amen? Pangalawa po, yung sa buhay po ni David. Ito naman po yung battle ng buhay po natin. Si David po, kinumpront niya po si Goliath. Wala nagbabasa ng Old Testament, ha? David confronted Goliath. Sino nanalo? Si David, David, pero bago po nilabanan ni David si Goliath, dumanas muna ng disapproval si David. Hindi naman talaga siya ang ilalaban sa mga Philistine.
Kasi po, isa lang po siyang shepherd. Ang binabantayan niya po mga tupa. No? Tupa. At yung pong tatay niya, doon siya inassign. No? Pero yung kapatid niya, mga kapatid niya, nandun sa army. No? So David faced disapproval from his brother. No? Pero hindi po siya na-discourage. Hindi po siya na-discourage. He faced discouragement from the king and the people. Nung nakita niya yung itsura po ni David that time nung bata pa po siya, hindi po katanggap-tanggap na maging isang soldier, na maging isang army, no? But he overcame by sharing God's faithfulness in the past. Alam niyo po yung pagiging shepherd, you have to protect the sheep, no? Against wolves, against bears. Amen? At sabi nga, nakapatay pa nga siya ng isang bear ba yun? Sa magitan lang ng stop niya or hindi gamit ng pangdigma, no? Yan po siya, disapprove siya to face the Philistines, no? He was threatened by Goliath, Goliath's appearance and proud words. Si Goliath, malaki po, no? At nung nakita niya po na hinahamak yung bayan ng Diyos, no? Nagalit po siya, na kahit na gaano kalaki si Goliath, nakita niya na mas malaki yung kanyang Diyos. No? Sabi po sa 1 Samuel, verse 17, ayun na pala yun. 1 Samuel, verse 17, sabi rito, hinamon niya, no? Sumigaw siya, nilabanan niya yung mga Philistine. Sabi po rito, David said to the Philistine, you come to me using sword, no? Talagang ready to battle, spear and javelin. But I come to you in the name of the Lord all-powerful, the God of armies of Israel. Anong panlaban ng Philistine? No? Mga weapon. Pero ang panlaban ng ni David is the name of the all-powerful. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? No? You can fight your battle in Jesus' name. Only in Jesus' name. That is enough, mga kapatid. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. No? Whenever people had an accident, madalas na sinasabi nila, Lord, or Jesus. No? Why? No? His name is enough sa buhay po natin, no? Sabi rito, no? You have said bad things about him. Today, the Lord will defeat you, I will kill you, I will cut off your head and feed your body to the birds and wild animals, and we will do the same thing to all the other Philistines too. No? Then all the world will know that there is a God of Israel. No? Kapatid, yung battles natin sa buhay, pag napagtagumpayan natin, makikita ng mga hindi mananampalataya na nagtatagumpay ang lahat ng anak ng Diyos. If only we know how to go back to God and give your testimony of victory. Ang nakakalungkot minsan, mga kapatid, nagtagumpay ka na, pero tinatago mo kung sino nagpatagumpay sa'yo. Na-promote ka na, hindi ka man lang nagsabi, Panginoon, salamat po. Kasi iniisip natin, tayo yung nagpa-promote sa sarili natin kasi masipag tayo. Pero hindi natin naintindihan, yung wisdom mo, yung sipag mo nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kaya tayo pinagtatagumpay ng Panginoon, sabi sa verse na ito, para malaman ng maraming tao na magtatagumpay ka sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo. Verse 47, all the people gathered will know that the Lord doesn't need swords and spear to save people. No, hindi mo kailangan maging matapang, hindi mo kailangan maging equip. You need only the Lord, no, sa buhay po natin. No? And the battle belongs to the Lord, and He will help us defeat all of you. Verse 48, sabi po dito, Goliath the Philistine started to attack David. Paano niya ginawa ito? He slowly walked closer and closer towards David. Okay? Lumakad po siya ng dahan-dahan papunta kay David,
Pero iba ginawa ni David. Tumakbo po siya to meet Goliath. Okay? Tingnan po natin ito mga kapatid, no? Yung kaaway, dahil sa mabagal siya lumalapit sa iyo, alam mo na kung ano yung strategy niya. No? Pero dahil sa kadakilaan ng ating Panginoon, no? Bibigyan kanya ng kagalakan at kasiyahan na mabilis na harapin ang pagsubok kasi alam mo may katagumpayan ka. Na may katagumpayan ka. So David defeated the Philistine with only a sling. Okay? With a sling and one stone. Okay? Paano nangyari? He hit the Philistine and killed him. David didn't have a sword, so he ran and stood beside the Philistine. Then David took his own sword out of its sheath and used it to cut his head. This is how David killed the Philistine. No? When the Philistines saw Goliath dead, they ran away. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, no, pag nagtagumpay ka sa battle mo sa buhay na isang beses, no, yung iba, pagtatagumpayin mo na rin. Lahat ng habol. Kasi nagtagumpay ka na eh. Kapag hindi ka nagtagumpay sa isang sitwasyon ng buhay mo, sa susunod, hindi ka pa rin magtatagumpay at hindi ka pa rin magtatagumpay, kapatid, it is because hindi ka pa nananalo. Pero pag ang isang sitwasyon sa buhay mo na pagtagumpayan mo, yung mga susunod, mapagtatagumpayan mo na yan. Amen? So, he saw the victory he believed beyond expectation of the people, and God was glorified. No? Alam niyo po, your Goliath right now, kung meron po tayong Goliath sa buhay po natin, he may be the champion for many years in your life. No? But your God, yung Diyos po na nasa iyong puso, has never lost a battle. Hello? Ang Diyos na meron ka sa puso mo, ni minsan hindi po siya natalo sa lahat ng battle. Believe and confess your victory in Him. No? Kung sa sarili mo lang, hindi ka magtatagumpay, mga kapatid. No? And your Goliath will fall kapag kinonfess mo ang ating Panginoon. Isa pa pong example ng victorious life is Paul. No? Si Paul. Paul overcame all the attacks, challenges, and opposition because of his calling. Ito naman po yung pagiging victorious natin kung tayo po ay wholeheartedly at totoong nagkukumit sa paglilingkod sa Panginoon. No? Lahat po ng anak ng Diyos, hindi po yan, o yung mga anak ng Diyos po, hindi po yan nakakilala si Diyos para umupo lang sa simbahan at makinig ng salita ng Diyos. No? Lahat po ng anak ng Diyos, tumatayo yan para maglingkod sa Kanya. No? Dahil sabi po sa salita ng Panginoon, marami pong aanihin, subalit konti yung mag-aani. Amen? Kaya po lahat po tayo ay pinapatatag ng Panginoon, dinadaan tayo sa paglilinang o dinadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay upang maging matatag tayo at tumayo at makapaglingkod sa Kanya. Ito po si Paul. No? Sabi po sa 2 Corinthians 11, sabi po rito, marami po siyang pinagdaanan. No? Dahil lang sa paglilingkod. Siguro marami po sa atin dito nakaka-relate. Kung kailan ka pa naglingkod sa Panginoon, ang dami nangyayari sa buhay natin. Parang kakaiba. Di ba? Parang minsan, kung kailan ka pa mainit sa Panginoon, diyan pa darating yung mga matitinding pagsubok. No? Pero tingnan natin yung buhay ni Paul habang siya po ay naglilingkod sa Diyos. Sabi rito, I have been in prison more often. I have been hurt more in beatings. I have been near death many times. Verse 24, 5 times the Jews have given me their punishment of 39 lashes with a whip. No? 3 different times I was beaten with rods. 1 time I was almost killed with rocks. 3 times I was in ship that were wrecked, and one of those times I spent the night and the next day in the sea. Verse 26, in my constant traveling, I have been in danger from rivers, from thieves,
from my own people and from people who are not Jews. I have been in danger in cities, in places where no one lives, and on the sea. I have been in danger from people who pretend to be believers but are not. No? Kapatiran daw. No? Verse 27, I have done hard and tiring work, and many times I did not sleep. No? I have been hungry and thirsty. Many times I have been without food. I have been cold and without clothes. And there are many other problems. One of these is the care that I have for all the churches. I worry about each group of believers every day. I feel weak every time another person is weak. I feel deeply upset every time another person is led into sin. Grabe ano, lahat ng mga pagsubok sa buhay niya, para lang magpatuloy po siya ng kanyang commitment sa Panginoon, paghahayag ng salita at kaligtasan ng Panginoon. Ang dami niyang pinagdaanan. No? Nadaanan ba natin? Hindi rin eh. No? Tayo minsan, na-offend lang sa salita, ayaw nang umattend. O kaya hindi lang nabate, hindi lang nakamayan, ayaw nang umattend ng church. O kaya hindi lang nakakain, hindi, wag na yun. No? Minsan, konting bagay lang, nawawala na tayo ng gana. No? Pero si Paul, ang dami niyang pinagdaanan. Halos ikamatay niya. No? But still, ang heart niya, yung durog ang puso niya kapag may nakikita siyang mga kapatiran na nanghihina o yung mga kapatiran na nagkakasala. No? He faced several spiritual and physical conflict, but overcame all through the power and strength of the Holy Spirit. Kaya sabi nga I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Sa ibang version, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Kahit na po gaano katindi yung mga pagdadaanan natin just to serve the Lord, no? Or just to follow the Lord, mga kapatid, no? Magagawa po natin ito sa magitan po ng kalakasang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon, no? At the end, he was glad and victorious and fulfilled life, no? And accomplished his purpose, no? At si Paul po, nung siya po ay namatay, he was rejoicing at the time of death. Why? Sabi, well done, my good and faithful servant. No? Kapatid, the true life na may experience po natin sa buhay is not here. No? Passers-by lang po tayo rito bilang anak ng Diyos. Ang tunay na buhay po natin nandun. Amen? Sabi ko nga sa necro-service kay Maricel, sabi ko, hanggat hindi mo naintindihan ang buhay dito, hindi mo maiintindihan ng tunay na buhay sa taas. Amen? Kailangan makita po natin yung purpose natin, bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. No? So, nothing can succeed in preventing us from fulfilling our purpose and calling. No? If we remain with Christ and claim our victory over every situation. Now, I challenge everyone, no, today to live a victorious life. No? Paano po ba mamuhay ng, ano bang ibig sabihin ng mamuhay ng victorious? No? Paano ba ito? No? Kapag naintindihan po natin yung pananagumpay po natin sa buhay, maintindihan po natin na ang isang mananampalataya ay talagang namumuhay na may victory. Amen? If you are not living victoriously as a believer today, then you are living less of your right as a child of God. Kung ang pakiramdam mo, lagi kang failure, kung ang pakiramdam mo, lagi kang talunan, ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung word na child of God. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo naintindihan yung purpose mo sa buhay. Kung sino ka sa Panginoon at kung anong dapat mo ikilos para sa
Panginoon. No? If we remain in Christ, no, we need to claim our victory. Okay? So, first, paano natin malaman kung tayo po, ano po ibig sabihin ng living victoriously? Number one, kailangan po ikaw po ay namumuhay ng tama. Okay? Namumuhay ng tama. Sabi po sa may 2 Corinthians chapter 5 verse 15, He died for all so that those who live would not continue to live for themselves. Namumuhay ka na hindi sa ganang sarili mo, kung hindi namumuhay ka na kay Kristo. It is no longer I that lives, but Christ lives in me. Dapat po malinaw yung mga kapatid, nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi yun na yung kagustuhan mo, kung hindi kagustuhan na ng Panginoon sa buhay mo. Kaya dapat sa lahat ng decision po natin, dapat ang tanong po natin, Lord, ano ba yung will mo para sa akin? Amen? We must walk in the newness of life in Christ. No? Kristiyano na ako. Kristiyano ka na. Kaya dapat ang pamumuhay mo, pamumuhay ng isang Kristiyano. No? A life above the flesh. No? Alam niyo po, yung mundo, pinipilit kang daling kanya sa mundo. No? Yung kaaway. Kaya dapat ma-realize mo, dapat mamuhay ka ng tama, and that is living by the Spirit. Pangalawa po, living for love. Now, whose love? No? It is the love of God. Amen? It is the love of God. Sabi po sa 1 John 4:19 to 21, we love because God first loved us. No? If we say we love God, but hate any of our brothers and sisters in His family, we are liars. We are liars. No? If we don't love someone we have sinned, how can we love God? Paano mo masasabi mahal mo ang Panginoon kung yung nakikita mo hindi mo kayang mahalin, no? We are to walk in love sa buhay po natin. We are to love the people around us. Maski yung hindi kaibig-ibigin natin, no? Sabi nga sa Bible don't just love but really love. No, huwag pakitang tao. Dapat ipakita natin yung tamang pag-ibig sa iba. Our love must not be in words, no, only, but with evidence based on God-approved action. Next, living in obedience, mga kapatid. No? Obedience saan? Sa salita ng Diyos. Amen? All Scripture are meant for us to obey without question. Ulitin ko po, lahat po ng mababasa po natin sa Biblia, kailangan po natin itong sundin ng walang tanong, Lord, bakit? Okay? Hindi po natin kailangan. Kailangan po nating sumunod ng may pananampalataya. Our obedience to God and His Word will guarantee our victory in all areas of our life. No, wag po natin maliitin yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Kung pray tayo ng pray, at hindi naman po tayo nagbabasa ng Bible, how can we discover yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin? No? Next, living by faith. No? You need to live by faith. No? 1 Corinthians 5:7, we live by what we believe will happen and not what we can see. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? No? Maniwala daw, mamuhay po tayo na may paniniwala, no? Na may mangyayari sa buhay po natin at hindi yung sitwasyon na nakikita po natin sa paligid po natin. Halimbawa po, may nag-a-apply ng trabaho. 50, no? 10 aplikante, pero ikaw ang nasa dulo. Okay? Pagka titingnan mo yung sarili mo, nakikita mo sila naka-coat pa, ang ganda ng mga suot, ang ganda ng mga gwapo, talaga mapuputi, no? Pero ikaw, nasa dulo ka pa, maitim, tapos maliit ka pa, naku, patay, talo. Why? Aalis ka na. Bakit? Kasi mga kakompetensya ko, lalaki mga gwapo, mukhang matatalino, naka-coat, mayayaman. Pero ako, naka-polo shirt lang. No? Kasi nakikita mo ito physically. Pero pa nakikita mo kung sino ang nagdala sa'yo
doon sa lugar na ito para mag-apply. No? Kapatid, ang mangingibabaw at maghahari, yung kalooban ng Panginoon. Ako, I have heard many testimonies, mga kapatid, no? Underdog yung mga aplikante, pero tumatawag sila sa akin, sinasabi nila, natanggap ako. Natanggap ako sa dami ng mga aplikante. Amen? May imposible ba sa Diyos? Nothing is impossible with God. Amen? Faith to believe. Dapat magtiwala lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa anong kayang, sa pagtingin ng tao sa atin. Huwag nating tingnan, kundi tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Paul says that walking by faith means seeing people from heaven's perspective. Ano ba sinasabi ng Diyos sa akin? No? Ano ba sinasabi ng Panginoon sa akin? Instead of from a worldly point of view. Walking by faith means having an internal viewpoint. No? Yung eternal viewpoint meaning ano yung dapat kong ikilos ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon para sa akin, no? So that we can feel home in both worlds. Kapatid, no, while we are here bilang mananampalataya at naghihintay po tayo ng panahon natin sa langit, ibababa ng Diyos ang langit para maramdaman natin ang langit dito sa lupa. Amen? And those are the blessings of the Lord. Amen? So sabi po sa 2 Corinthians, sabi po dito, for we fix our attention or we fix our eyes not on the things that are sin. Kasi pagka makita lang po natin nangyayari sa buhay ngayon, mawiwindang ka eh. No? Parang ang daming problema, ang daming aksidente, ang daming gulo. No? But sabi rito, we fix our attention on the things that are unseen. What can be seen lasts only for a time. But what cannot be seen will last forever. Our faith in God demonstrates our trust and confidence in Him and in His power. It assures us victory in every battle that we will face. Amen? So, dahil po kung ganyan po yung ating dapat naib sa pamuhay para maging matagumpay, meron po tayong guidance na dapat gawin bilang mananampalataya. Una po, do not love the world. Okay? Do not love the world. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid, no? Ang mundo po, mag-o-offer po lahat yan sa atin para makuha po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Bible, do not love the world or anything in the world. No? Huwag tayong masyado mag-focus sa kung ano yung latest na cellphone, kung ano yung latest na ganito, kung ano yung mga bagay na ino-offer ng mundo. No? Minsan, nasa concert tayo, dapat nasa simbahan tayo. No? If anyone loves the world, no, love for the Father is not in them. No? Yung pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanila. Bakit? Kasi yung puso mo nasa mundo. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. No? Friendship with the world will make us enemies of God. Ulitin ko po, friendship with the world will make us enemies of God. So do not love the world. Kung ano yung mga ino-offer ng mundo, wag nating wag maging first place, no, sa buhay po natin. Pangalawa, don't give in to the flesh. Yung flesh po natin, yung mga kagustuhan po natin sa buhay, marami po yan. No? Siyempre, mas minsan iniisip natin, gusto natin makuha kasi gusto nga ng flesh natin eh. Pero sabi dito, wag po tayong bibigay. No? Sabi mo sa katabi mo, wag kang bibigay. Bumigay na. Sabi mo, wag kang bibigay. Amen. So, sabi po sa Romans 8, no? Those who are ruled by their sinful self cannot please God. No? Cannot please God. The flesh is still active in our life. No? Even after we receive Christ. Okay? Lahat po tayo, pagkatapos po natin tumanggap sa Panginoon, yung sinful nature po natin is still active. Why? Because every day we sin. Hello? Sino po hindi nagkakasala rito?
Lahat po tayo nagkakasala, lahat po tayo nagkakamali. Sabi sa Bible, all have sinned. No? Kaya po, kahit tumanggap po tayo sa Panginoon, naging mananampalataya po tayo, meron pa rin pagkakataon na nagkakasala po yung bawat isa. Ang kagandahan lang po, sa isang mananampalataya, anak ng Diyos, that if we confess our sin, God is faithful to forgive us and to cleanse us. Kakalimutan ng Panginoon yung mga inihingi po nating tawad sa kasalanan. We must consider it, dapat po i-consider po natin yung flesh to be dead sa buhay po natin at mag-yield po tayo o sumunod po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ganyang banal na Espiritu. We need to develop self-control to gain victory over sinful desires of the flesh. No? Next, never stop praying. Never stop praying. Di ba sabi ko po sa inyo last time, if you are not praying, o kung ikaw po ay prayerlessness, it is a form of pride. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagpe-pray, iniisip mo, kaya mo lahat. No? Kaya mo lahat. Kaya sabi po sa 1 Thessalonians, sabi po dito, never stop praying, whatever happens, hindi naman maganda o hindi man umaayon sa'yo, hindi man pabor sa'yo ang nangyayari, ang sabi rito, always be thankful. Always be thankful. Why? Because this is how God wants you to live in Christ Jesus. In good and bad times, always give thanks to God. In good and bad times, that is the essence of living victoriously, mga kapatid. Kahit hindi maganda, kahit hindi pabor sa'yo, nagagawa mo pa magpasalamat sa Panginoon. Nagagawa mo pang magpasalamat sa Panginoon. There is one story about a lady, nagpa-check up lang daw po siya sa doktor. No? At nung lumabas po yung resulta ng kanyang diagnosis, she found out that she has cancer. No? Pero yung babaeng ito, instead of umiyak, sumigaw po siya ng hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi naintindihan ng doktor, may sakit ka na nga, pero nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Alam niyo po, sinagot siya nung may sakit. Ang sabi po niya sa doktor, hindi naman ako nagpapasalamat kasi meron akong karamdaman. Pero nagpapasalamat ako kasi makikita ko kung paano kikilos ang Diyos. At pag pinagtagumpay ako ng Panginoon, lahat ng mga ito, sabi niya, magkakaroon ng pananampalatayang gumaling dahil sa Panginoon. Amen? Hindi tayo nagpapasalamat kasi may problema ka. Pero magpapasalamat ka kasi kikilos ang Diyos. Gagalaw ang Diyos. Kasi hindi ka naman hindi mo naman malalamang manggagamot ang Diyos kung hindi ka magkakasakit. Hindi mo malalamang magpuprovide ang Panginoon kung hindi ka magkukulang. Hindi mo malalaman na ang Panginoon ay nagtataguyod kung hindi ka magkakaroon ng bad relationship. No? But first, you need to admit that you need God. Kailangan natin ang Diyos. Amen? Never doubt God. Never doubt God. Kahit na ilang porsyento ng pagtitiwala, don't doubt God. Ang daming kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ang daming kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Ang daming kayang ipakita ng Panginoon sa buhay natin. Kapatid, how much God love you? By sending Himself on the cross of Calvary. Hindi ba sapat yon na mahal ka ng Diyos? Na siya nagkatawang tao sa magitan ni Kristo Jesus para mabuhay na muli? Para mabuhay na muli, no? With God's power working in us, He can do much more than anything we can ask and think of. And lastly, mga kapatid, don't quit. Don't quit. Kahit na anong mangyari, mga kapatid, sa buhay po natin, mga bata pa tayo lahat. No? Marami pang kayang patunayan ang Diyos sa buhay natin. You don't quit.
You don't quit on God. No, don't give up on God. No? Sa lahat ng mga bagay na nangyayari po sa atin, no? Be strong and do not give up, for your work will be rewarded. No? Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Siguro, maganda na siyasatin po natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay sa oras na ito, yung sitwasyon ng buhay na ito. Ulitin ko po yung sinabi ko po sa inyo kanina, hindi po nababase ang katagumpayan sa estado ng iyong buhay, sa tindi ng iyong pinagdadaanan. Kung natatalo ka man o natatalo o nananalo, hindi po yan basihan ng katagumpayan. Kung hindi ang basihan ng katagumpayan ay yung binabago ka dahil kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. No, it is not about us, mga kapatid. Ang katagumpayan, nagagaling yan sa ating Panginoong Hesus. Kung magtitiwala lang tayo sa Panginoon sa buhay po natin, kung bibigyan lang natin ng pagkakataon ng Panginoon na mag-take control sa buhay po natin, ano't anuman yung mga nangyayari sa buhay po natin dito sa lupa, lahat po yung katagumpayan, kahit na minsan hindi po pabor sa atin. Sapagkat ang katagumpayan, no, lumalaban po tayo sa katagumpayan at hindi po tayo lumalaban para magtagumpay. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, anuman yung hamon, anuman yung buhay mo ngayon sa oras na ito, patuloy ka magtiwala sa Panginoon, patuloy mong ipakita yung pagtitiwala mo sa Panginoon, at higit sa lahat, mga kapatid, no, ikilos mo ang buhay mananagumpay sa atin. You are the head and not the tail. No? And you are fearfully and wonderfully created by God. No? You are unique in the sight of God. You are a victor. You are victorious. No? You are victorious in the sight of God. Huwag natin kakalimutan yan. Don't live in defeat, mga kapatid. So that they will know that you are God's disciple. Panginoon, sa oras na ito, pinapanalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, manggagawa man o hindi. Lord God, kilala ka man o hindi. Lord, ipakita niyo po sa amin, Panginoon, ang pananagumpay mo sa buhay po namin, that it is not by might or by power, but by your Spirit, Lord. Lord, ano man yung tatahakin po namin sa buhay, ano man yung mga gagawin po namin, ano man yung mga plano po namin na gagawin po namin sa buhay na ito, Panginoon. Lord, inilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ng katagumpayan, Father God. Lord, without you, Lord God, we are nothing. Without you, Lord, we are nothing. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy lamang po kami magtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ni minsan, Panginoon, hindi ka natalo. You are a winner, Father God. At hindi ka nagkikreate ng mga loser, Father God. You created us a winner, Father God, in our life. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ipakita mo sa bawat isa ang pananagumpay na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, salamat po sa buhay. Salamat po, Panginoon. At nasa amin ka, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat inaalaw mo ang lahat nangyayari sa amin, Panginoon, hindi para pahirapan kami kung hindi bigyan kami ng katagumpayan. At makita po namin, Panginoon, na lagi po namin kayong kasama, anuman ang mga bagay na dinadaanan po namin ito. Lord, sa kabuuan ng linggong ito, O Diyos, tugunin mo ang lahat ng aming mga panalangin. Pagalingin mo, O Diyos, ang lahat ng aming mga karamdaman. At bigyan mo ng pag-asa, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, na tumatawag sa iyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa kabuuan ng linggong ito, Panginoon, bigyan mo po ng malaking regalo o malaking sorpresa ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po at lalabas mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, pinagpala mo, Panginoon. And we receive it in the mighty name of Jesus. Amen at amen at amen. God bless you po.